Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga bagay sa paligid natin na hindi natin minsan maipaliwanag. Kung minsan pa nga ang hindi natin kayang paniwalaan sa mundong ibabaw, ay nagiging dahilan para mamulat tayo na hindi lang tayo ang mga nilalang na nabubuhay dito sa mundo. At ang mga nilalang na yon ay maaaring gamitin tayong instrumento para may sakatuparan ang mga bagay na gusto nilang mangyari. Dear Papa Dudut, magandang araw sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Madalas din akong nakikinig ng programang ito at sa totoo lang, isa rin po ako sa mga avid listeners ng channel ninyo. Ang totoo niyan ay tuwang-tuwa ako noong mabalitaan kong may YouTube channel ka na. Madalas din kasi kitang subaybayan sa programa mo sa radyo simula noong bata pa lamang ako. Sa katunayan, maging ang Papa Dudut Family YouTube channel at kaistorya na iyong pinoproduce ay sinusuportahan ko din. Pero dahil sa naging busy na ako sa buhay ay nawala na ako ng oras at kung minsan ay nakaharap na lamang ako sa laptop o kaya ay sa cellphone ko. Tulad ng pag-unlad ng technology natin sa mundo. Umuunlad din ang buhay na meron ako. Pero sa kwento ko ngayong araw na ito, mukhang kahit ang teknolohiya ay hindi may papaliwanag ang mga naging karanasan ko. Hindi ko rin alam kung may maniniwala sa kwento ko pero bahala na. Ang mahalaga sa akin ay nailabas ko ang mga bagay na kinakatakutan kong i-share sa iba. Hindi dahil baka pagtawanan ako kundi dahil baka bumalik na naman ang takot na naranasan ko ilang taon nang nakakaraan. Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Jess. Currently working as a public school teacher and part-time writer. 20 years old na ako at panganay sa 5 magkakapatid. May family business naman kami at isa ako sa mga nag-handle ng negosyo. Kaya masasabi ko na nakakaraos kami sa buhay kahit napapaano. Hiwalay na ang mga magulang ko at may kanya-kanya ng pamilya. Pero kahit na ganon, maayos naman ang naging pakikitungo ng nanay at tatay ko sa isa't isa. Hindi man naging maganda ang kanilang paghihiwalay ay nakatulong naman kaming mga anak nila para magkaroon sila ng closure. Pero kahit maayos na ang lahat para sa amin ay masakit pa rin sa akin na hindi na buo ang pamilya ko. Inamin ko na nakakaramdam pa rin po ako ng lungkot every time na may makikita akong ikinakasal sa mga kaibigan ko na buo pa rin ang pamilya nila. Madalas kasi ay best man ako sa kasal ng mga kaibigan ko. Kaya nasasaksihan ko kung paano ihatid ang groom sa altar ng kanilang ina at ama. Single pa naman ako at wala pang balak magpakasal pero minsan ay naiisip ko na paano ko kaya makukumbinsi ang mga magulang ko na magkasabay silang ihatid ako sa altar nang magkasama. In good terms naman sila pero kung sakaling magkaharap sila ay baka magtalo lamang sila tulad ng dati. Ayaw ko na rin kasing masaksihan ulit kung paano sila magkasakitan dahil kapag nakikita ko yon ay parang nadudurog ang puso ko. Natanggap ko na naman ang lahat pero minsan hindi ko mapigilang mapaiyak sa tuwing maiisip ko ang mga bagay na nangyari sa pamilya ko noon. Dahil sa mga pangyayaring yon, idinaan ko na lamang sa pagsusulat ang mabibigat na nararamdaman ko. Bihira kasi akong mag-share ng problema sa mga tao lalo na sa pamilya ko. Ewan ko ba, sa tuwing may matatapos akong kwento pakiramdam ko ay
may mga problema akong nailalabas. Doon ko na-discover na may talent pala ako sa pagsusulat at romance ang una kong naisulat na kwento. Noong una ay sa papel lamang ako nagsusulat, pero nang malaman ko sa mga kaklase ko noong high school na pwede rin pala magsulat online ay kaagad ko naman yung sinubukan. Natutuwa ako kapag may mga nagko-comment at nagbabasa ng kwento ko. Kaya simula noon ay pinagpatuloy ko na ang pagbuo ng isang nobela. Marami rin akong nakilalang mga kaibigan dahil sa pagsusulat ko. Akala ko ay magiging maayos na ang lahat. Pero dumating ang panibagong dagok sa buhay ko. Namatay ang aking lolo. Sobrang nanlumo ako at nawala ng ganang magsulat dahil sa masakit na pangyayari. Ang lolo ko kasi ang nagpalaki at nag-alaga sa akin noong mga panahong magulo ang pamilya namin. Nadurog ako ng husto ng mga panahong yon. Dahil sa totoo lang ay dumating na ang araw na pinakakatakutan ko. Ang iwan ako ng taong pinakaiingatan ko. Nagalit ako sa sarili ko ng panahon na yon dahil wala ako sa tabi niya noong nawala siya. Dahil nga sa pangyayaring yon ay nagbakasyon muna ako sa probinsya ng tito ko sa Batangas. Para lang makawala sa depresyong nararamdaman ko sa pagkawala ng lolo ko. Hindi ko naman inakalang sa bakasyon na yon ay mararanasan ko ang mga kababalaghan na mangyayari sa akin. Isang gabi nga Papadudot ay hindi ako makatulog kaya nag-decide akong lumabas muna para magpahangin. Sa second floor ng bahay ng tito ko ako natutulog kaya tanaw ko mula roon ang mga nangyayari sa ibaba. Kung hindi ako nagkakamali madaling araw na noong lumabas ako para sana mag-unwind. Habang nakatitig ako sa kawalan ay hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang katapat na bahay kung saan ako naroon. Nasa balkonahe ako noong mga oras na yon at nakatingin sa balkonahe din ang katapat na bahay. Ang akala ko ay ako lang ang taong gising pero bigla akong may natanaw sa kabilang bahay. Isang bata. Puti ang suot niya at nakatayo lang habang nakatitig sa akin. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha ng bata dahil medyo madilim ang paligid at halos ilang metro din ang layo niya sa akin. Pero isa lang ang nasigurado ko noong nakita ko siya. Sa akin siya nakatingin. Nagtaka ako at napaisip bakit naman may batang gising pa sa mga oras na yon. Hindi ako nakatiis ng mga oras na yon at tinawag ko siya. Psst, bata, bakit gising ka pa? Tanong ko sa kanya. Pero hindi ako sinagot nito Papadudot. Nakatitig pa rin ang bata sa akin at napakibit balikat na lamang ako at hindi na lamang siya pinansin. Naisip ko na lamang na baka nagtatantrums lamang kaya ayaw akong kausapin. May ganong ugali kasi ang mga bata. Saka pa lamang ako nakaramdam ng antok pagkaraan ng ilang oras kaya nag-decide na akong matulog kahit na late na. Tanghali na nang magising ako. Magtatanghalian na yata noon kaya ginising na ako ng tito ko. Nang mababa ako para sana kumain ay sumagi pa rin sa isipan ko ang nakita ko sa kabilang bahay. At dahil curious ako ay tinanong ko ang tito ko. Tito, sino palang nakatira dyan sa kabilang bahay? Bakit mo natanong? Tanong din niya sa akin at tila ba nagtaka. May nakita po kasi akong bata kagabi sa kabilang bahay. Tinatawag ko nga kagabi para pagsabihan, gabing-gabi na nagpupuyat pa. Sad ko. Sigurado ka ba sa nakita mo? Tanong ulit niya. Nang mga oras na yon ay para bang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Parang natatakot. Opo, sagot ko. Pero matagal nang walang nakatira sa bahay na yan, sagot ng tito ko. Matagal na raw umalis ang may-ari ng bahay sa kabila kaya imposible raw na may bata akong nakita. Pero sigurado ako sa nakita ko. Malinaw na malinaw sa memorya ko ang itsura ng batang nakatayo sa kabilang balkonahe. Sinabi naman ng tito na kung totoo man ang nakita ko ay baka anak ng caretaker ng kabilang bahay ang batang nakita ko kagabi. Yun na lamang ang iniisip ko kaysa takutin ang sarili ko. Hindi ako matahimik ng mga oras na yon kaya minabuti kong lumabas at pumunta sa kabilang bahay para kumpirmahin kung tama nga ang hinala ko. Kumatok ako sa gate ng kabilang bahay at isang lalaking may edad na ang nagbukas ng gate para sa akin.
Nagpakilala ko sa kanya at tinanong kung siyang may-ari ng bahay na yon. Pero sinabi niya na caretaker lang daw doon at pumupunta lang siya sa umaga kasama ang anak niyang babae. Doon ko napagtanto na baka nga tama ang sinabi ng tito ko. Dahil nga doon ay hindi ko na rin maiwasang magtanong sa caretaker tungkol sa anak niya. Manong, nasa ilang taon na po ba ang anak ninyo? Tanong ko sa kanya. Bakit mo natanong, Otoy? Tanong naman ito sa akin. May nakita po kasi ako kagabi sa balkoni ng bahay na batang babae. Baka lang po yung anak ninyo ang nakita ko. Sagot ko. Imposible yang sinasabi mo, Otoy. Sabi ng matanda sa akin. Bakit naman po? Nagtataka kong tanong. Matagal nang walang tao sa bahay na ito. Tuwing umaga lang din kami ng anak ko nagpupunta dito kaya napaka-imposibleng ang anak ko ang nakita mo. Sagot ng matanda. Tinawag pa nito ang kanyang anak para tanungin kung pumunta ba ito sa balkoni ng bahay kagabi, pero nang makita ko ang anak niya ay tila binuhusan ako ng napakalamig na tubig sa aking mga nakita. Nasa 12 anyos ang batang yon at sigurado kong hindi ang batang yon ang nakita ko. Sa pagkakaalala ko ay nasa 5 o 6 na taon pa lamang ang batang nakita ko kagabi, kaya imposible talagang ang anak ng batang caretaker ang nakita ko. Sino yun? Yun na lamang ang naging tanong ko sa sarili ko nang mapagtantong hindi normal na bata ang nakita ko kagabi, Papa Dudut. Matapos ang 1 linggo, Papa Dudut, ay bumalik na ako sa amin. Magpapasukan na kasi at kailangan ko ng maghanda noon para sa susunod na semester. Ang nakakatakot na karanasan na yon ay kinalimutan ko na. Inisip ko na lamang na dala siguro ng malikot kong imahinasyon bilang writer ay kung ano-ano na nga ang nakikita ko. Naging abala naman ako sa mga gawain ko sa kolehiyo. Internship na rin kaya mas madalas ay nakafocus na lamang ako sa pag-aaral ko. Bilang isang graduating student ay hindi ko pwedeng gawin na magpabaya. Kailangan kong makagraduate dahil ayaw kong masayang ang ipinangako ko noon sa lolo ko na kahit nawala na siya ay pipilitin kong magtagumpay para sa kanya. Kasama na roon ang magtagumpay bilang writer at may pabasa sa iba ang mga kwentong naisulat ko. Hindi naman ako nabigo sa aspeto ng buhay na yon bilang manunulat. Isang publishing company ang tumawag sa akin at nag-offer kung pwede raw nilang i-publish ang horror story na naisulat ko at ibenta ito sa bookstore sa buong bansa. Tuwang-tuwa ako, Papa Dudut, at hindi ko akalain na halos sa ilang taong kong pagsusulat sa mga online platforms ay may papansin na rin sa akin tulad ng ibang writers na kilala ko. Agad naman akong umuo sa kanila nang mabasa ko ang kontrata. Nagkaroon kami ng contract signing sa isang restaurant dito lang din sa Batangas. Binayaran din naman nila ako kaagad nang napirmahan ko ang kontrata. At ang perang ibinayad nila sa akin ang ginamit kong pambayad sa tuition fee ko sa kolehiyo. Naging magaan para sa nanay ko ang pagpapaaral sa akin. Sumasideline din kasi ako noon bilang tutor at buwan-buwan ay binabayaran ako. Ginagamit ko yon sa mga gastusin sa school tulad ng allowance at projects. Ilang araw matapos ang contract signing namin ay tinawagan ulit ako ng head writer ng publishing house na si Miss Lynn na siyang kumuha sa akin para maging published author nila. Kailangan daw nila akong makita at makausap kaya nakipagkita ako sa kanila noong araw ding yon, Papa Dudut. Jess, may konti lang sana kaming request sa manuscript mo, bungad sa akin ni Miss Lynn. Ano po yun? Tanong ko sa kanya. Masyado raw kasing maikli kaya naisip ng editor-in-chief na isama na lamang ito sa isa pang libro. Parang collaboration, paliwanag niya. Napakunot ako ng noo dahil hindi ko nagustuhan ang suggestion ni Miss Lynn sa akin. Pwede po bang pahabain ko na lamang ang kwento at lagyan ko ng mga special chapters? Tanong ko sa kanya. Sigurado ka ba? Tanong niya. Opo, sigurado po ako sa kakayahan ko bilang isang writer at gusto ko sana solong libro ko lang ang lalabas. Lakas loob kong sabi sa kanya. Porsigido ako ng mga panahon na yon dahil yon ang unang pagkakataon na maisa sa publiko ang isa sa mga naisulat ko kaya hindi ako pumayag sa gusto nila. Sige, kaya mo bang matapos ang manuscript sa loob ng 1 linggo?
Hamon niya. Nung una ay nagdalawang isip ako pero dahil porsigido ako, ang tangi ko na lamang nasabi ay opo, give me 1 week to finish the manuscript. Papa Dudut, alam kong mahirap gawin ang bagay na pinapagawa ni Miss Lynn sa akin. Pero dahil nga sa kagustuhan ko, Papa Dudut, na magkaroon ng sariling libro na nakalimbag ang pangalan ko ay hindi ako sumuko. Kahit suntok sa buwan na matapos ko yon sa loob ng 1 linggo ay ginawa ko ang lahat para lamang matupad ang matagal ko nang pinapangarap. Halos 2 oras lang ang tulog ko nung ginawa ko ang manuscript ko. Sinabi ko na lamang sa sarili ko na ibabawi ko na lamang sa pahinga kapag naipasa ko na ang manuscript. Naging mahirap para sa akin dahil medyo luma na ang laptop na ginagamit ko noon. Tapos ay kailangan kong gumising ng maaga para pumasok sa school at pumunta sa internship. Sa makatuwid ay aalis ako ng bahay na wala pang araw at uuwi na wala na ring araw. Hinati ko ang oras ko sa pag-aaral at pag-i-edit na rin ng manuscript ko. Pero ang akala kong normal na takbo ng buhay ko noon ay tila ba naging kahindik-hindik ulit dahil sa mga nadiskubre ko. Isang umaga na wala akong pasok ay tinanong ako ng lola ko, "Hindi ka pa ba tapos sa manuscript mo?" Nagtaka ako kung bakit. Hindi naman niya madalas tanongin ang bagay tungkol sa pagsusulat ko. Pero sa pagkakataong yon ay parabang naging interesado siya bigla, Papa Dudut. "Malapit na po," sagot ko bago umupo sa harap ng mesa para sana kumain. "Alam mo bang para kang baliw kagabi habang nagsusulat?" ang sabi niya. Nagtaka ko kung bakit niya nasabi ang bagay na yon. "Po," yun lang ang naisagot ko sa kanya. "Nakita kita kaninang madaling araw. Nakapikit ang mata mo at nakaub-ub sa mesa pero nagtatype ka pa rin sa laptop mo," sambit niya. Halos malaglag ang pangako at nanlamig ang buong katawan sa mga narinig ko. "Paano po nangyari yun? Nakatulog na nga po ako kagabi habang nagsusulat." Hindi makapaniwala kong sabi. "Yun na nga Saka ka lang tumigil nung tinawag na kita." Hindi ko na tinapos ang pagkain ko, Papa Dudut. Sa halip ay nagmamadali akong bumalik sa aking laptop na noong mga panahong yon ay nakabukas pa ang manuscript. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. Nang tignan ko ang buong manuskripto ko ay tapos ko na ito at may karagdagang pang chapters. Napatanong na lamang ako sa sarili ko ng mga oras na yon. Ako ba talaga ang nagsulat nito? Hindi ko lubos maisip na nagawa kong matapos ang manuscript sa loob lamang ng ilang araw at ang nakakatuwa pa ay pulidong-pulido ang pagkakasulat nito. Sa halip na matakot ay namangha ako sa mga nakita ko. Doon ko naisip na kaya ko palang magsulat kahit natulog. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib ng mga oras na yon. Napagtagumpayan ko ang hamon ni Miss Lynn sa akin at sigurado akong matutuwa sila oras na mabasa nila ang manuscript ko. Agad ko namang silang tinawagan para isubmit ang revision ng libro. Tulad ng inaasahan ay natuwa naman sila dahil natapos ko raw sa 1 linggo ang revision ko ng pulido at maganda. Matapos nga ang ilang buwan ay napublish ang librong isinulat ko. Naging available yon sa lahat ng bookstores sa buong bansa. At dahil nga likas sa ating mga Pilipino na mahilig magbasa ng horror ay mabilis na na-sold out ang libro ko sa loob lamang ng ilang buwan. Hindi ko inaasahan ang naging epekto sa akin ng nakakatuwang pangyayari na yon. Marami akong nakilala at nakasalamuhang iba pang writers. Naging kaibigan ko pa nga ang iba pero isa sa mga manunulat ang nagpatibok ng puso ko. Si Ana. Tulad ko ay mahilig din siyang magsulat ng horror stories. Marami na rin siyang naisulat at halos lahat yon ay katatakutan. Paminsan-minsan ay nagsusulat din siya ng romance kaya lalo ko siyang hinangaan. Parehas kami ng interes kaya madalas kaming nagkakausap. Habang tumatagal ay mas lalo ko siyang nakikilala. Dahilan para mas lalong mahulog ang loob ko sa kanya. Alam kong panibagong suntok sa buwan ang gagawin ko. Pero kung hindi ko aaminin ang nararamdaman ko para sa kanya ay baka mawala ang pagkakataon para sa akin. Kaya isang gabi na magkausap kami ay doon na ako umamin sa kanya. "Ana, hindi bang tawag mo sa mga readers mo ay Mi Loves? Tapos ang tawag naman nila sa iyo ay Ate Loves?" Panimula ko sa kanya. "Oo, ikaw ba anong tawag mo sa readers mo?"
Tanong naman niya. Wala, hindi naman kasi ako sikat katulad mo, ang sabi ko. Naku, dapat meron din. Dumarami na rin ang mga readers mo eh, sagot niya. Wala naman talaga para sa akin yon dahil ang gusto ko lang naman ay magsulat at kung may magbasa man ay bonus na lang sa akin yon, Papa Dudut. Saka na lang siguro, para kasing hindi ko pa deserve eh, sagot ko. Teka, bakit mo nga pala na itanong yon? O sisa niya. Kinakabahan man ako pero itinuloy ko talaga ang banat na yon sa kanya. Baka lang sakaling kiligin siya kapag inamin ko na ang nararamdaman ko. Kasi kung ang tawag nila sa iyo ay Ate Labs, pwede bang ang tawag ko na lang sa iyo ay Baby Labs? Nasamid siya sa mga narinig at napatanong. Ha? Bakit naman Baby Labs? Kasi mas matanda ako sa iyo kaya hindi kita pwedeng tawaging Ate Labs. Hindi rin naman kita kapatid at isa pa, ang cute mo kasi para kang baby. Baby ko, dagdag ko pa. Nang mga oras na yon ay tinignan niya ako sa mga mata ng seryoso. Jess, umamin ka nga. May gusto ka ba sa akin? Tanong niya. Kumabog ang dibdib ko sa kaba. Paano kung oo? Papayag ka bang ligawan kita? Hindi niya magawang makaimik ng mga oras na yon. Nagkatitigan lamang kami sa mga mata at hinintay ang sagot niya. Pero ang tangi lamang niyang sagot ay pag-iisipan daw niya. Hindi ko naman siya minamadali dahil alam kong kagagaling lamang niya sa breakup ng mga panahon na yon. Kaya bilang lalaki nirerespeto ko na lamang ang desisyon niya. Pero sinabi ko na kahit na anong isagot niya ay hindi ako mawawala sa tabi niya, Papa Dudut. Papa Dudut, kahit alam kong mahirap umasa sa oo na pinakahihintay ko kay Ana, ay hindi ako sumuko. Naging magkaibigan pa rin naman kami pagkatapos ng pag-uusap naming yon. Ipinakilala pa niya ako sa iba pa niyang mga kaibigan at isa na roon si Ate Maya, ang editor niya sa publishing company kung saan naman siya nagsusulat. Mabait si Ate Maya at madali kong nakapalagayan ng loob. Nabasa nga raw niya ang ilang chapters ng libro ko at hindi na siya nagulat kung bakit na sold out yon sa loob lamang ng ilang buwan. Sobrang saya ko sa mga narinig ko dahil iba pa lang pakiramdam kapag editor na ang nagsabi sa iyo na may angking galing ka sa pagsusulat. Marami rin akong natutunan sa kanya sa pagsusulat. May mga writing workshop siya na uma-attend ako kasama si Ana. Pero hindi rin nagtagal ay kinailangan ko na ring pasukin ang pagtuturo. Dahil sa napili kong bokasyon ay napilitan akong itigil muna pansamantala ang pagsusulat. Nang makagraduate ako ay kumuha ako ng licensure exam at nag-apply muna sa mga private school sa amin. Fortunately ay natanggap naman ako sa isa sa mga school na in-applyan ko. Ang akala ko nga ay magiging normal ang takbo ng buhay ko nang magturo ako. Pero ibang klase pala ang mararanasan ko habang nasa trabaho. Bilang isang teacher ay kinakailangan kong pumasok ng maaga. Paminsan-minsan pa nga ay dumarating na ako sa classroom ko ng madaling araw. Yung wala pang mga bata at ako pa lamang ang tao sa loob ng school campus. Dahil nga elementary ang mga tinuturuan ko ay nasanay akong makarinig ng mga batang nagtatakbuhan o nagsisigawan sa may koridor ng school building. Pero ibang naramdaman ko ng mga oras na yon. Sa pagkakaalam ko kasi, Papa Dudut, ay ako pa lamang ang tao sa loob ng school building at hindi naman pumapasok ang mga bata ng ganon kaaga. Kaya laking pagtataka ko nang may marinig akong yabag sa koridor sa labas ng classroom ko. Nung una ay hindi ko pinapansin dahil baka pusa lamang na naglalaro o kaya ay nanguhuli ng daga. Pero iba na ang nangyari nung sumunod na oras. Nakarinig na ako ng tumatawang bata sa labas. Kasunod noon ay ang mga yabag ng paa na para bang tumatakbo. Naisip kong baka may bata nang pumasok kaya sandali ko munang itinigil ang paglilinis sa classroom ko at saglit na lumabas para kumpirmahin kung may bata ngang pumasok noong mga oras na yon. Ngunit nang buksan ko ang pinto ay wala akong nakitang bata. May tao ba dyan? Paulit-ulit kong tanong habang nakadungaw ako sa labas ng classroom ko. Pero wala ni isang sumagot. Naisip kong baka guni-guni ko lamang ang narinig ko at bumalik na ulit sa aking ginagawa. Ganon yata talaga kapag medyo stress na sa trabaho. Paminsan-minsan pa nga ay napapanaginipan ko na nananaway ako ng bata sa classroom. Senyalis daw yon na stress ka sa trabaho mo.
Kaya naman binaliwala ko na lamang ang narinig ko dahil ilang araw na rin naman talaga akong stress. Malapit na kasi ang exam ng mga bata kaya kailangan ko ring maghabol ng lesson sa kanila, Papa Dudut. Flag ceremony na nang makalabas ako ng classroom ko. Kailangan ko kasing salubungin ang mga bata pagpasok sa loob para masiguradong kompleto sila bago kami umattend ng flag ceremony. Sa paglabas ko pa lamang ng classroom ay sumagi ulit sa isipan ko ang nangyari. Tinanong ko ang mga co-teacher ko kung may mga estudyanteng nauna sa kanila sa pagpasok. Pero lahat sila ay sinabing mas maaga raw silang dumating sa mga bata at kasunod ko lang. Ikinuwento ko rin na may narinig ako kaninang bata na naglalaro sa koridor na inakala kong estudyante nila. Ang sabi lang nila ay baka pusa lang daw yon na naglalaro. Imposible rin daw na may mga batang nauna pa sa aming mga teachers na pumasok dahil lahat kami siguradong wala pang estudyante sa mga kanya-kanyang classroom bago kami dumating. Pinagsawalang bahala ko na lamang ang bagay na yon, Papa Dudut, at inabala ko na lamang ulit ang sarili ko sa pagtatrabaho. Wala rin naman akong mapapala kung lalo ko pang iisipin ang mga nangyari. 3:00 na ng hapon natapos ang klase ko. Nakapagpaalam na rin ako sa mga bata at nang masiguradong wala ng estudyante sa loob ng classroom ay saka pa lamang ako nag-ayos ng gamit ko para sana umuwi na. Pero bago ako makatayo sa teacher's table ko ay isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ko mula kay Ana. Hindi ko alam kung bakit biglang tumibok ng mabilis ang puso ko nang mabasa ko ang pangalan niya sa caller ID. Sigurado ay may mahalaga siyang sasabihin sa akin kaya siya napatawag. Agad ko naman yung sinagot, Papa Dudut. Hello Ana? Napatawag ka? Bungad ko. Jess, pwede bang mag-video call tayo? May gusto lang kumausap sa'yo. Sabi niya sa kabilang linya. Inayos ko muna ang sarili ko at agad naman akong nag-on ng video. Masyado mo naman yata akong na-miss, baby loves. Ang biro ko pa sa kanya. Mamaya ka na bumanat ng ganyan. Kasama ko si Ate Maya, may importante raw siyang sasabihin sa'yo. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pag-aalala habang kausap ko. Maya-maya lang ay ibinigay na niya ang phone sa katabi na si Ate Maya. Hello ate, may problema ba? Tanong ko. Jess, wala bang kakaibang nangyari sa'yo habang sinusulat mo ang libro mo? Tanong niya. Naguluhan ako kung bakit niya tinanong ang bagay na yon. Ano pong ibig niyong sabihin? Naguguluhan kong tanong. Tinapos ko kasi ang libro mo at may napansin ako sa last chapter nito. Ikaw bang nagsulat nun? Usisa niya. Opo, walang kasiguraduhan kong tugon. Saka ko naalala ang sinabi sa akin ng lola ko noong panahong nire-revise ko ang kwento. Nagka-type daw ako sa laptop ko pero pikit ang aking mga mata. Parang may mali. Nung natapos ko kasi ang libro mo may nakita kong pangitain. Paliwanag niya. Sabay-sabay na nagtayuan ang balahibo ko sa katawan nang may banggitin siyang pamilyar na senaryo sa akin. Nakita raw niya sa pangitain na may bata raw na nakatingin sa kanya na nakatayo sa balkonahe at nakasuot ng puti. Ilang taon ang nakaraan ay naalala ko rin ang batang nakita ko noong nagbakasyon ako sa bahay ng tito ko. Wala akong pinagsabihan ng bagay na yon na kahit na sino, kahit na si Ana. Kasi baka pagtawanan niya lamang ako. Kaya imposibleng may nagkwento lang ng bagay na yon kay Ate Maya. Ate Maya, kailangan nating magkita. May kailangan akong sabihin sa iyo. Ang sabi ko sa kanya matapos marinig ang mga sinabi niya. Sige, bibigay ko na kay Ana ang phone. Magkita na lang tayo. Tumango na lamang ako bago niya ibinalik ang cellphone kay Ana. Ana, salamat ah. Sabi ko pero hindi siya nagsalita. Nakatingin siya sa may bandang likuran ko. Sino yung kasama mong bata? Tanong niya nang kami na ulit ang magkausap. Ha? Nagtataka kong tanong dahil sa pagkakaalam ko ay ako na lamang ang tao sa classroom. Nang lingunin ko naman ang bandang likod ko ay wala naman akong nakita. Imposible rin namang may bata sa likod ko dahil ilang metro lang ang lapit ng bookshelf sa likod ko at ng teacher's table na kinakaupuan ko. Kung may pumunta man sa likuran ko ay mararamdaman ko kaagad yon, Papa Dudut. May kasama ka pa ba dyan? Tanong pa ni Ana. Wala na, ako na lang ang nandito. Paninigurado ko. Inisip na lamang namin
na baka guni-guni lamang yon. Nagpaalam na ako kay Ana at umuwi na lamang muna. Papa Dudut, hindi ko akalaing ang araw na yon ay sunod-sunod ang kababalaghang nangyari sa akin. Akala ko'y makakalimutan ko na ang mga nangyari sa akin noon pero hindi pala. Para bang may gustong ipahiwatig sa akin ng tadhana kaya naganap ang kababalaghang yon sa buhay ko. Kahit na sino naman yata ay matatakot kapag ang mga bagay na nais niyang ibaon sa limot dahil sa takot ay bigla na lamang bumalik sa ala-ala niya. Sa naging sitwasyon ko ay hindi ko alam kung paano ko nalusutan ang mga yon. Nang magkita naman kami ni Ate Maya kasama si Ana ay sinabi ko ang mga nangyari sa akin nung sinusulat ko ang libro ko. Maging ang mga bagay na nakita ko noong magbakasyon ako sa bahay ng tito ko. Doon ko nalaman na may kakayahan si Ate Maya na makita ang mga pangitain kapag may nahahawakan siya. Nung una ay hindi ako naniniwala dahil alam ko ay sa mga pelikula lamang yon nangyayari. Pero mas naging malinaw sa akin na totoo ang sinasabi ni Ate Maya nang sabihin nitong ang batang nakita ko ay ginamit akong instrumento para maisulat niya ang hinihingi niyang hustisya sa pamamagitan ko at ng aking libro. Nang binasa ko ulit ang aking kwento ay doon ko nakita ang ilang chapters na parang clue. Isinulat ko siguro yon para malaman kung paano siya namatay. Dahil sa aking nalaman ay humingi ako ng tulong kay Ate Maya kung paano ako makakawala sa sitwasyong yon. Sinabi kasi niya na sinusundan pa rin ako ng kaluluwa ng batang nakita ko. At mukhang ang batang yon ang nakita ni Ana noong magka-video call kami. Kahit na binabagabag ako ng takot, hinarap ko pa rin ang bagay na maaaring mangyari. Doon ko nalaman na halos 15 years na rin pala akong sinusundan ng kaluluwa sa pag-asang maitatawid ko siya sa kabilang buhay, Papa Dudut. Inaamin ko na marami akong nakikita at nararamdaman na hindi normal sa paligid ko pero lahat ng yon ay binabaliwala ko lamang. Ayaw ko kasing mabuhay ng ganito. Ayaw ko na may nanggugulo sa aking katahimikan. Doon ko napagtanto na pareho kaming naging ghost writer ng batang multo. Ginamit niya ako para maisulat ang hustisyang hinihingi niya gamit ang kwento ko habang siya naman ay literal na ghost writer. Sinabi ni Ate May na kailangan ko raw humanap ng portal sa bahay namin na maaaring niyang maging way papunta sa kabilang buhay. Tinanong niya kung may malaking puno ng mangga sa tapat ng bahay namin at sinabi ni Ate May na maglagay daw ako ng kandila sa tapat ng puno ng mangga at maglagay din ng isang basong tubig katabi ng kandila. Paulit-ulit daw ako magdasal hanggang sa makita kong umitim ang tubig sa baso. Imposibleng maging itim yon na walang taong naglalagay ng kulay pero nagulat ako nang bigla nga itong mangitim, Papa Dudut. Ang ibig sabihin daw noon ay nakadaan na ang batang multo sa kabilang buhay. Napakahirap paniwalaan ng lahat at hindi ko inakalang mangyayari sa akin ang kababalaghan na yon. Halos maubos ang lakas ko habang ginagawa ang sinabi sa akin ni Ate Maya. Nang matapos naming may tawid ang kaluluwa ng batang multo, sa kabilang buhay ay saka pa lamang niya sinabi ang isang bagay na dapat ay noon ko pa nalaman. Aksidenteng naitulak ang batang multo sa balkonahe kung saan ko siya nakita. Kapatid pala nito ang may sanhi ng aksidente at pinagtakpan ng mga magulang nila ang nangyari. Ayon din daw kay Ate Maya, napatawad na raw ng bata ang kapatid nito at ang mga magulang pero hindi niya alam kung paano makatawid sa kabilang buhay. Kaya nung gabing makita ko siya ay sinundan niya ako. Ginamit niya rin ako para maisulat ang kwento noong dinagdagan ko ito ng additional chapters. Magkahalong tuwa at takot ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Tuwa dahil nagtagumpay ako sa misyon na dapat pala ay noon ko pa ginawa at takot na baka may mga kababalaghan pang mangyari sa akin. Ngayong nalaman ko na pwede pala akong maging medium ng mga kaluluwa kung nanaisin nila at magagawa nila yon nang wala akong kamalay-malay. Sinabi lang ni Ate Maya na kaya ko raw naranasan ang nakakatakot na bagay na yon ay dahil siguro sa sobrang down na down ako ng panahon na yon. Tama siya dahil noong mga panahong yon ay naghiwalay ang mga magulang ko at namatay ang lolo ko. Kaya naman doble ang naging dagok sa akin kaya siguro ay nagkaroon ng pagkakataon ng batang multo na gamitin ako dahil alam niyang maaari akong maging instrumento.
Simula nang maranasan ko yon ay hindi na muna ako nagsulat ng mga horror stories dahil baka habang nagsusulat ako ay hindi ko na namamalaya na may kakaiba na palang nilalang ang kumokontrol sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nag-focus muna ako sa pagtuturo at sa ibang mga romance novel na isinusulat ko. Alam kong mahirap paniwalaan ang mga nangyari sa akin pero kahit ako ay hindi rin makapaniwala. Kaya maraming salamat sa pagpayag mo, Papa Dudut, na mabasa ang kwento ko. Gusto ko lang talagang ma-share ito sa iba, hindi para pilitin silang maniwala, kundi para na rin malaman kung kaya ko na bang harapin ang takot kapag naikwento ko na ang mga karanasan ko. Hanggang dito na lamang po, and more power sa inyong YouTube channel. Sana'y marami pang mag-share ng mga kakaibang kwento nila sa inyo. Lubos na nagpapasalamat, Jess. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.